Genesis Kabanata 3, 1:24. Ang katusuhan ng ahas. Ang pagkakasala ng unang magulang. Ang kanilang parusa. Ang pangako ng manunubos. Isa ang ahas ay mas tuso kaysa alinmang hayop sa parang nanilikha ng Panginoong Diyos. Sinabi nito sa babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kayong kakain ng bunga ng alinmang punong kahoy sa halamanan?" 2 Sumagot ang babae, "Maaari naming kainin ang bunga ng mga punong kahoy sa halamanan." 3 Ngunit tungkol sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, sinabi ng Diyos, "Huwag ninyong kakainin ni hipuin ito, baka kayo'y mamatay." 4 Ngunit sinabi ng ahas sa babae, "Hindi kayo mamamatay." 5 Sapagkat alam ng Diyos na sa oras na kayo'y kumain nito, mabubuksan ang inyong mga mata, at kayo'y magiging tulad ng Diyos, na nakakakilala ng mabuti at masama. 6 Nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, kaaya-ayang tingnan, at kanais-nais upang magkamit ng kaunungan, siya'y pumitas nito at kumain. Ibinigay rin niya ito sa kanyang asawa na kasama niya, at kumain din ito. Ito nabuksan nga ang kanilang mga mata, at kanilang natuklasan na sila'y hubad. Kaya't sila'y nagtahi ng mga dahon ng igos at ginawang panakip sa katawan. 8 Nang marinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na naglalakad sa halamanan sa oras ng dapit hapon, nagtago si Adan at ang kanyang asawa sa likod ng mga punong kahoy sa halamanan upang huwag makita ng Panginoong Diyos. Siyam tinawag ng Panginoong Diyos si Adan, "Nasaan ka?" 1 Sumagot siya, "Narinig ko ang iyong tinig sa halamanan, at ako'y natako sapagkat ako'y hubad, kaya ako'y nagtago." 11 Sinabi ng Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyo na ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na iniutos kong huwag mong kainin?" 12 Sinabi ni Adan, "Ang babaeng ibinigay mo upang maging kasama ko ang nagbigay sa akin ng bunga ng punong kahoy, at ako'y kumain." 13 Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, "Ano itong ginawa mo?" Sumagot ang babae, "Dinaya ako ng ahas, kaya ako'y kumain." 14 Na kaya't sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, "Sapagkat ginawa mo ito, ikaw ay isinumpa higit sa lahat ng hayop, higit sa lahat ng hayop sa parang. Sa iyong tiyan kagagapang, at alabok ang kakainin mo habang ikaw ay nabubuhay. 15 Maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, sa pagitan ng iyong lahi at ng kanyang lahi. Pagwawasakan ka ng kanyang anak, at ikaw ay kakagat sa kanyang sakong." 16 Na sa babae naman ay sinabi niya, "Padaramiin ko ang iyong pagdurusa at ang hirap ng iyong pagbubuntis. Sa sakit ay manganganak ka ng mga anak. Magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng iyong asawa, at siya ang mamumuno sa iyo." 17 Kay Adan ay sinabi niya, "Sapagkat tinakinggan mo ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking ipinag-utos na huwag mong kainin, isinumpa ang lupa dahil sa iyo. Sa hirap at pagod ay kakain ka mula rito, habang ikay nabubuhay. 18 Mga tinik at dawag ang itutubo nito para sa iyo, at mga damo ng parang ang iyong kakainin. 19 Sa pawis ng iyong mukha ikaw ay kakain ng tinapay, hanggang ikaw ay bumalik sa alabok ng lupa. Sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka rin babalik." 20 Pinangalanan ni Adan ang kanyang asawa ng Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga buhi. 21 At ang Panginoong Diyos ay gumawa ng mga kasuotan mula sa balat ng hayop, para kay Adan at sa kanyang asawa, as sila'y binihisan niya. 22 Sinabi ng Panginoong Diyos, "Ngayon, si Adan ay naging tulad ng isa sa atin, na nakakakilala ng mabuti at masama. Baka yunat pa niya ang kanyang kamay at kumuha rin ng bunga mula sa punong kahoy ng buhay, kainin ito, at mabuhay magpakailanman." 23 Kaya't pinalayas ng Panginoong Diyos si Adan mula sa halamanan ng Eden, upang bungkalin ang lupang pinagmulan niya. 24 At pinalayas niya si Adan, at naglagay sa silangan ng Eden ng mga kerubin, at isang naglalagablab na espada na umiikos sa lahat ng panig, upang bantayan ang daan patungo sa punong kahoy ng buhay. Genesis Kabanata 4, 1-26. Ang kasaysayan ni Cain at Abel. At nakilala ni Adan si Eva na kanyang asawa, at siya'y naglihi at nanganak ng isang anak na lalaki, na tinawag niyang Cain, sapagkat sinabi niya, "Nakakuha ako ng lalaki sa tulong ng Diyos." 2 Muli siyang nanganak, at ang isinunod ay si Abel na kapatid ni Cain. Si Abel ay naging pastol ng mga upa, samantalang si Cain ay isang magsasaka. 3 Pagkaraan ng maraming araw, naghandog si Cain sa Panginoon ng bunga ng lupa. 4 Si Abel naman ay naghandog ng unang bunga ng kanyang kawan at ng kanilang kaba. Kinalugdan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. 5 Ngunit si Cain at ang kanyang handog ay hindi niya kinalugdan. Kaya't si Cain ay nagalit ng labis at ang kanyang mukha ay namutla sa sama ng loob. 6 Sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nagagalit? At bakit namumutla ang iyong mukha? Ito kung mabuti ang iyong ginagawa, hindi ka ba katanggapin? Ngunit kung hindi mabuti,
ang kasalanan ay nakaabang sa pintuan. Nasa ilalim mo ang nasa nito, ngunit nararapat mong ito'y supilin. 8 Sinabi ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel, tayo'y lumabas sa parang. At nang sila'y nasa parang na, si Cain ay tumindig laban sa kanyang kapatid na si Abel at siya'y pinatay. Siyam Sinabi ng Panginoon kay Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Sumagot siya, hindi ko po alam. Ako ba ang tagapagbantay ng aking kapatid? 1 Sinabi ng Diyos, anong iyong ginawa? Ang dugo ng iyong kapatid ay sumisigaw sa akin mula sa lupa. 11 Kaya't isinusumpa ka ngayon ng lupa, na ibinuka ang bibig nito, upang tanggapin mula sa iyong kamay ang dugo ng iyong kapatid. 12 Kapag binungkal mo ang lupa, hindi na ito magbibigay sa iyo ng bunga. Ikaw ay magiging isang palalagalag at palaboy sa lupa. 13 At sinabi ni Cain sa Panginoon, napakabigat ng pausang ito upang aking tiisin. 14 Na ngayon ay itinataboy mo ako mula sa balat ng lupa, at sa iyong harapan ay ikinukubli. Ako ay magiging palaboy at palalagalag sa lupa, at ang sinumang makakita sa akin ay papatayin ako. 15 Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, hindi mangyayari iyon. Ang sinumang kumatay kay Cain ay parurusahan ng makapitong ulit. Kaya't naglagay ang Panginoon ng isang kanda kay Cain, upang hindi siya patayin ng sinumang makakita sa kanya. 16 Na si Cain ay lumayo mula sa harapan ng Panginoon at tumira sa lupain ng Nod, sa silangan ng Eden. 17 Nakilala ni Cain ang kanyang asawa, at siya'y naglihi at nanganak ng isang anak na lalaki na tinawag nilang Enoch. Nagtayo si Cain ng isang lungsod at pinangalanan ito batay sa kanyang anak na si Enoch. 18 Si Enoch ang naging ama ni Irad, si Irad ang ama ni Maviael, si Maviael ang ama ni Mathusael, at si Mathusael ang ama ni Lamech. 19 Si Lamech ay nagkaroon ng 2 asawa. Ang pangalan ng isa ay Ada, at ang pangalan ng isa pa ay Sela. 20 Si Ada ang nanganak kay Jabel, na naging ama ng mga naninirahan sa mga polda at tagapag-alaga ng mga hayop. 21 Ang kanyang kapatid ay si Jubal, na naging ama ng mga tumutugtog ng alpa at plauta. 22 Si Sela naman ay nanganak kay Tubal-Cain, ang panday ng lahat ng uri ng mga kasangkapan mula sa tanso at bakal. Ang kapatid na babae ni Tubal-Cain ay si Noema. 23 At sinabi ni Lamech sa kanyang mga asawa, makinig kayo sa aking tinig, mga asawa ni Lamech. Pakinggan ninyo ang aking sinasabi. Ako'y pumatay ng isang lalaki, dahil sa kanyang pananakit sa akin, at ng isang binata, dahil sa aking pagkabugbog. 24 Kung makapitong paghihiganti ang para kay Cain, makapitumpung-pito naman ang kay Lamech. 25 At muling nakilala ni Adan ang kanyang asawa, siya'y nanganak ng isang anak na lalaki at pinangalanan niyang Seth, sapagkat sinabi niya, ibinigay sa akin ng Diyos ang ibang binhi kapalit ni Abel, na pinatay ni Cain. 26 At si Seth ay nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Enos. Nagsimulang kumawag sa pangalan ng Panginoon ang mga tao sa panahong iyon. Mula sa unang bulong ng tukso sa ilalim ng puno, hanggang sa alingawngaw ng dugo ng kapatid na sumisigaw mula sa lupa. Inaalalahanan tayo ng Genesis Kabanata 3 at 4, na kahit bumagsak ang sangkatauhan, ang tinig ng Diyos ay patuloy na kumatawag. Sa dalamhati dumating ang hatol, sa awa, isang pangako. Sa pagkatapon, isang binhi. At sa bagong salinlahi, ang pangalan ng Panginoon ay muling tinawag. Maraming salamat sa pagsama sa aming visual na paglalakbay sa banal na kasulatan. I-like, magkomento, at mag-subscribe para sa mas marami pang Bible storytelling na walang kupas, punang damdamin at pananampalataya.